Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nawasak ang ilang kalsada at seawall sa Batanes, bunsod ng pananalasa ng Super Typhoon Nando. Dahil sa malalakas na hampas ng alon at hangin, tuluyang nasira at bumigay ang seawall sa pantalan ng Sabtang. Napinsala din ng Bagyong Nando ang bahagi ng National Road sa bayan ng Uyugan. Dahil dito, hindi madaanan ang kalsada sa pagitan ng Barangay Itbud at Imnajbu. Sa ngayon, wala pa ring supply ng kuryente sa buong probinsya. Sa kapapasok na balita, inirekomenda na ng NBI ang pagsasampa ng criminal charges laban kina Senador Joel Villanueva, Senador Jinggoy Estrada at ako Bicol Party List Representative Zaldico at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating Representative Mitch Hayon. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, indirect bribery at malversation of public funds ang irerekomenda laban sa mga nabanggit na opisyal na idinadawit sa maanumalyang flood control projects. Samantala, inamin ni dating Bulacan District Engineer Bryce Hernandez na lahat ng DPWH projects sa Bulacan ay substandard. Ayon sa dating district engineer, nagsimula ito noong 2019. Inamin rin ni Hernandez na kailangang itago ang mga substandard na proyekto lalo't hindi nito na-meet ang mga eksaktong nasa plano. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw. Malipayon nga gidawat sa Coast Guard District Southeastern Mindanao ang bagong ekipo nga donasyon sa usa ka power company. Kinato sa gihimong blessing o turnover ceremony sa barangay Matina Playa, Davao City niadtong Setyembre 22 ning tuiga. Ang mga bagong ekipo gilangkuban sa duha ka mga bagong rubber boats ug search and rescue equipment. Sumala sa Coast Guard akong tabang kini isip dugang assets sa ilang puwersa alang sa paghimo sa ilang tahas. Nakatakdang ibuta ang mga rubber boat sa ilang Coast Guard substation sa Matina Playa isip deployable asset matag panahon sa pagbaha. Ingon man dugang monitoring asset alang sa marine protection sa mga coastal area sa syudad. Gipasalig sab sa Coast Guard nga ampingan among gidunar nga mga ekipo aron nga mas magamit og magmalungtaron kini. Ang Coast Guard banggod ninyo pag nag-procure og inani ng mga equipments bultuhan. So dili siya regional level. So dinaghan o dinagko. So by schedule gyud na siya. And dugay ang amuang procurement og asset siguro mga 4 to 10 years. It's because we want to maximize. Nanghatag ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kon PDRRMO sa Cotabato Province ug mga construction materials ug relief goods sugod niadtong Setyembre 9 hangtod 19 ning tuiga sa nagkaniang munisipalidad sa mong probinsya. Kiniisip tubag sa kadaot nga dala sa sunog, buhawi o pagkaguba sa mga kabalayan tungod sa mga natumbang punuan sa lugar. Kunasa na sa 20 kapamilya gikan sa munisipalidad sa Arakan, Matalam, Tigkawayan, Banisilan, Tulunan, Magpet, Makilala. President Rojas, Mlang ug Antipas ang nakadawat sa maong hinabang. Tumong niini nga makatabang sa pagtukod ug balay ang maong mga pamilya aron nga makabangon sa kalamidad nga ilang nasinati. Lakip sa mga gipanghatag nga ayuda ang water container, plywood, galvanized iron, shelter repair kit, habol, mosquit, banig, hygiene kit, kitchenwares ug tag-usa ka sakong bugas. Ug mo kanto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.